Morning! It's Sunday po at patuloy po tayong magkaroon ng panahon sa ating pong Diyos na buhay na tayo po ay magkaroon ng oras para po sa Kanyang presensya ay makapiling natin patuloy. At kung may mga pagkakataon po sa buhay natin ay unahin po natin ang pagdalo o ang mga gawain sapagkat ito ay sinasabi ng Biblia na hindi na sayang yung mga activities na meron po tayo sa pamamagitan po ng church ay ito yung makakatulong na malaki po para po sa atin. Una-una, para po sa ating pong spiritual. Pangalawa, para po doon sa tinatawag na paghahanda po sa buhay na kung saan meron tayo ngayon. Pangatlo po, nabibigyan natin ng daan ng Diyos na buhay, ang kanyang kalooban ay nasusunod po natin. Kasi nakalagay na po sa Bible na huwag pabayaan ng pagtitipon. Pang-apat, nakita natin ito na ready po tayo sa anumang bagay na nangyayari. Dahil po sa tayo po ay may Diyos na buhay na kaagapay. Ganon din po sa Proverbs 4:23 na inihikayat po tayo ng writer na si Solomon na guard our heart vigilantly. Kasi importante po ito na ang puso po natin ay binabantayan. Hindi naman po ibig sabihin dahil nga ang puso po physically ay siya po yung nagpaparotate ng ating mga dugo. Siya yung pinakaparang kung tawagin po controller, no? Kasi pag yung puso talaga ang nasira, hindi pa may problema na po ang ating pong katawan. Pero ito, pinapakita lang po dito na sa buhay po natin, ang controller po ang nagbibigay po ng pagpapatupad po sa bawat ina-action po natin ay ating puso. Kaya nga dito, hiniling ng Panginoon sa atin na bantayan po natin ating puso. Lalo tigit po ngayon, no, na kung saan po ay maraming mga bagay. At everyday po ay iba't-iba't samot-saring pumapasok po sa ating kaisipan. Usually po yung mind, connected po in brain. Sabihin po yung ating mga pag-iisip ay nandun po yung function po ng puso, no? Na kumbaga siya yung nag-i-screen siya po yung nagbibigay ng go, ng green light para po i-action po natin sa ating kaisipan. At yung nagkakaroon po ng monitoring yung isipan po natin. At kumbaga yun, ang nagdadrive naman nito na ay yung ating mga puso, yung ating mga hangarin, yung ating mga kagustuhan. Kaya naman ito po ay pilit na pinababantayan. Hindi lang po ito yung tinatawag na one-time, kumbaga yung OTP na one-time password o overnight lang. Ito po ay tinatawag na continuously na gawin po natin sa buhay natin. Kasi sadya po talagang ating pong kalagayan sa ngayon ay naroon po tayo sa tinatawag na pamumuhay sa sanlibutan na alam naman po natin ang naghahari po sa sanlibutan ay ang Diablo. At hindi lang po yun, ngayon po ay talaga namang ang dami pong mga makikita natin, yung fake news, yung pong mga balita na masama. Kaya naman po, naroon po yung sabi na bantayan natin ating kaisipan, ang ating puso, na kung saan po ay wag po tayong madupila, sabihin wag po tayong mahulog, no? Yung sin po kasi at mga ibang bagay, sintomas lang po yun Pero ang the root of all is yung puso po natin. Kaya naman po, mas maganda ho sa buhay po natin, na panatilihin po natin binabantayan po ating mga puso, ang ating puso. Dahil ito po ay tunay na nagkakaroon talaga ng araw-araw na struggle and battle po sa buhay po natin. Kaya ang mayroon pong mga aplikasyon dito, ito ginawa ng Panginoon sa Kristo sa Matthew 4 na una, dapat po ang ating pong buhay, let's focus tayo sa Diyos. Siya nagbibigay ng tunay na katotohanan, no? Usually, kaya pag nag-focus po tayo sa Diyos and naroon po yung tinatawag na paglapit natin sa panalangin and also yung ating pong devotion, yung ating pong pagbubulay-bulay po ng kanyang salita. So, sabihin, ito isa sa mga pwede natin mabantayan. At na-screen po natin, tulad po ng halimbawa, pagising sa umaga,
may mga routine na po tayong ginagawa, may mga bagay tayong ginagawa sa buhay po natin, especially po yung paghilamos, pagsipilyo o pagligo. Yan po ay pinoprotektahan po natin at ginagawa po natin ito. Hindi po parang routinary, kundi ito po yung talagang alam natin na gagawin dahil ito po ay kasama po sa buhay po natin, yung kalinisan. Kaya naman po dito sa buhay naman natin bilang spiritual ay yung pong patuloy natin panatilihin po yung kabanalan sa pamagitan po ng pag-focus po natin sa ating Diyos na buhay. At sa kanila po natin matatagpuan ang tunay na gabay at pag-iingat po dahil siya po yung pinatawag na Diyos na lumikha po sa atin. Pangalawa po, makita natin yung i-identify natin yung mga bagay na nangyayari. Kumbaga, scrutinize po natin ito na hindi basta-basta tayo na naniniwala, hindi tayo basta-basta na nagpapa-apekto. Kumbaga, kung meron tayong pagbabantay, makikita natin yun at lilimiin po natin yung mga nakikita po natin. Usually kasi minsan meron tayo first impulse, yung biglaan, bugso ng damdamin na nakapagbibigay sa atin ng alanganing pag-iisip o alanganing emosyon na dumarating po sa atin. So, let it be kung may mga ganun bagay kang nakita, may bagay kang napansin, tingnan po natin ito at i-identify po natin, ito ba yung makakatulong sa akin pag ako nag-isip ng ganoon, ito ba yung makakatulong sa akin kung sila po ay kukundinahin. So, ibig ko sabihin, yun ay mga bagay po na makita po natin na nakapagbabantay po tayo at nalilimitize po natin yung yung sitwasyon sa problema kasi mas mahirap po yung kaagad-agad po tayong mag-iisip, huhusga, kaagad-agad po tayo magdedesisyon na hindi natin muna pinapaalam at tinitingnan at ina-identify kung yung being truth or lies na po. So yun po. Pangatlo po ay tingnan po natin kung sino po tayo. Tayo po identified as a Christian. Ibig sabihin tayo po yung mga anak ng Diyos. Kaya naman kung makikita po natin, sabi ni Pablo sa sulat sa Roma 12 na panatilihin natin ang kabanalan, ilagay po natin sa buhay po natin at tayo po yung tinawag ng Panginoon. We can offer now ating buhay at ang Diyos po nagbigay po sa atin ng kabanalan sa pamagitan po ng pagtanggap natin sa ating Panginoon Kristo. Kaya naman dito sinasabi po niya na huwag po tayo makiayon sa takbo ng sanlibutan. Alam naman po natin takbo ngayon sa sanlibutan ay puro mga greediness, puro mga sarili at may mga pagkakataon nagiging self-righteous po ang tao. Sa inakala niya na yun ang kanyang desyo, na yung kanyang ginawa ay tama. Kaya naman po, dapat po makita natin, we are Christian, anak po tayo ng Diyos, tayo po ambassador of Christ. Dapat po makita natin ito, na kung saan po ay malaman at naunawa po natin na tayo po yung mga tinubos at tinigtas po ng ating Panginoon. At kaulilian po, dapat po makita natin dito na panatilihin po natin ang katotohanan. Sabi ng Lord, you shall know the truth and the truth shall set you free. Napakaganda pong talata nito. At lagi ho tayong magsasabi na tingnan natin, i-reject po natin yung mga bagay na alam natin at yung tanggapin natin ang kabutihan, gawin natin ang mga gawa po natin bilang mga anak ng Diyos. Salamat po at good morning pa rin at patuloy pa tayong hari nawa ay magsama-sama po sa pagpupuri, pagpapasalamat po sa ating Diyos ng buhay.